Sinong nakakamiss sa espasol? Ito yung madalas na pinapasalubong pag may nanggagaling sa Laguna. At dahil medyo matagal-tagal na rin nung huli akong nakakain ito, naisipan ko na lang gumawa. And for today's video, ile-level up natin yung sarap nito. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At bago tayo mag-umpisang magluto, gusto ko lang i-flex sa inyo yung bago kong katrabaho, ang GT Non-Stick Frying Pan. Ay grabe, ang ganda nito. Sakto yung laki niya pag marami akong lulutuin. 32 cm yung size po nito. Non-stick at pwede sa kahit na anong lutuan ang meron kayo. May instruction po pala yan bago gamitin, so ginawa ko na po yun. Balik tayo sa pagluluto ko. Sa isang pan, maglagay tayo ng 500 grams ng glutinous rice flour. Lulutuin natin ito hanggang sa mag-light brown at dapat tuloy-tuloy tayo sa paghalo para hindi masunog. At pag napansin nga ninyo na nagbago na yung kulay, light brown na, magtabi muna tayo ng 1/2 cup, then set aside. Once okay na yung ating glutinous rice flour, sa isang pan, maglagay tayo ng 2 cans ng coconut milk, 1 can ng evaporated milk, 1 can ng condensed milk, at 1 cup ng asukal. Haluin natin ito hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. Then hihintayin na lang natin itong kumulo. At habang naghihintay nga, yung niluto nating glutinous rice flour, hahaluan natin ito ng 200 grams ng crushed grahams. At ayan, kumukulo na rin yung ating coconut milk. Haluin uli ito at hayaan pang kumulo ng mga 4 minutes bago ilagay yung mixed glutinous at grahams. Sa part na to, kung mapapansin ninyo na hindi agad nagmi-mix yung mga ingredients, okay lang po yan, basta tuloy-tuloy lang nating haluin. Pag ganito na, na-absorb na ng dry ingredients yung ating wet ingredients, hinaan na natin yung kalan as in mahina, parang nag-in-in na lang ng kanin. Then, mag-start na tayo mag-timer ng 40 minutes. Yes, 40 minutes pa natin itong lulutuin habang hinahalo. Kaya kung mahina ang inyong mga braso sa paghahalo, mas maganda na may katulong kayo sa paggawa nito. At pag ganito na yung consistency, okay na po yan, ahunin na natin sa kalan. At sa pagsasalina nito, lagyan muna natin ng glutinous rice flour na niluto natin kanina para hindi dumikit. I-flat lang natin ito, then ilagay na yung natirang glutinous. Sakto lang yung 1/2 cup na itinabi natin kanina. Once okay na, hiwain na natin ito sa gusto nating laki. At bago yon, lagyan muna natin ng powder yung gagamitin nating panghiwa para hindi dumikit. Bali sa hiwa na ginawa ko, 52 pieces yung kinalabasan at medyo makakapal ito kasi maliit yung tray na ginamit ko. Make sure lang na makukoat natin lahat ng side ng powder para pag nilagay natin sa mga lagayan, hindi magdikit-dikit. And ready to serve na ang Graham Espasol na talagang napakasarap. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa naman ako ng espasol. At itong espasol na to medyo kakaiba kasi nilagyan natin ito ng graham or crushed graham. Before, nakagawa na rin ako ng espasol kung natatandaan ninyo. So ngayon medyo pinalevel up natin ng konti. At itong espasol na to ay pwedeng-pwede nating ipang negosyo. At alam nyo ba, yung isang tub nito ay mabigat kasi malalaki yung cut na ginawa natin dito sa espasol. Ayan. Ang lalaki niyan. Yan, tignan nyo kung gaano kalaki. 500 ml po yung size ng square tub na to. At dito ko lang po ito nabili malapit sa amin. So, around 42 pesos yata for 10 pieces. At ang laman po ng bawat tub ay 8 pieces. Ito po kasing ginawa ko ay medyo malalaki. So, tikman na natin. Kung gaano to ka-chewy, ayan. At itong ginawa natin ay pwede rin ninyong gawing pangregalo. Lagyan nyo na lang to ng card and ribbon. Lalo na kung mahilig sa mga ganito yung pagbibigyan ninyo.